natin ang kanyang kalwalatian gaya ng sa bugtong ng anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So paalala sa ating lahat bilang mga Kristiyano, tayo po ay pinuspos ng biyaya ng Diyos. Amen? Gaya ng sinabi diyan, no? Jesus Christ, full of grace and truth. Sabi nga sa verse 14, di ba? At ang berbo, sining berbo, pastor? Capital W. Ang tinutukoy diyang berbo o salita, walang iba kundi si Kristo. Sabi diyan, ang salita ay nagsalaman o nagkatawang tao at nanahan sa atin. Sino ba yung nanahan sa atin? Nakasama ng mga hintil. Nagkatawang tao, si Jesus. At sabi diyan, nakita natin ang kanyang kalwalatian, ang kalwalatian ng kaisa-isang bugtong na anak ng Ama. Sino yung pastor? Walang iba kundi si Jesus. Sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Jesus Christ is the only begotten Son of the Father. Wala na pong iba. Siya lang po ang kaisa-isa at bugtong na anak ng ating Ama sa langit. At tinawag siyang puspos ng biyaya at katotohanan. Kung si Jesus ay puspos ng biyaya at ng katotohanan at siya ay ating tinanggap sa ating buhay, mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng kapuspusan ng biyaya ng Diyos at katotohanan. Pag sinabing puspos, na puno, si Jesus ang puno ng biyaya at katotohanan. Gaya ng sinabi sa kanina, mga kapatid, kung si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan, ay tinanggap natin siya sa ating buhay. So therefore, mga kapatid, we are full of grace and truth because Jesus Himself is the fullness of grace and truth. Naiintindihan niyo po, mga kapatid? Naiintindihan po ba? So, wala nang hahanapin pa, tayo po'y pinuspos na ng biyaya ng Diyos. At tayo po'y pinuspos ng kanyang katotohanan. Ako'y naniniwala kung ikaw ay Kristiyano, puspos ka ng biyaya, ano pang hahanapin mo? Binigay na sa'yo lahat. Ano ibig sabihin ng pastor? Kailangan lang, mga kapatid, itong kapuspusan ng biyaya na tinanggap natin sa pamagitan ni Kristo ay mahayag sa atin. Amen? Dapat ito ay makita sa iyo bilang anak ng Diyos, bilang tagapagmana ng kanyang kaharian sa langit, at bilang pinuspos ng kanyang biyaya at katotohanan. Dapat ito'y makita sa atin. Paano ba malalaman na ikaw ay anak ng magulang mo? Unang-una, tangan-tangan mo ang pangalan ng magulang mo. Tama? Apelyido ng mga magulang mo. Nagpapatunay dyan, ang birth certificate. Sa atin naman bilang Kristiyano na nagpapatunay ang salita ng Diyos. Amen? Nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay, ano pa, pastor? Di ba minsan sinasabihan tayo, ikaw talaga, nanay mo talaga si ganito. O tatay mo talaga si ganito. Bakit? Kasi nagmana rin yung ugali mo eh. Di ba? Kung tayo ay anak ng Diyos, mga kapatid, dapat makita sa buhay natin ito na tayo nga ay patunay na anak ng Diyos, ang magandang pag-uugali o mga virtues na tinatawag sa Biblia. Dapat ito'y makita sa atin. Okay, bilang tinatahanan o pinupuspos ng biyaya ng Diyos, hindi natin patagalin pa, mga kapatid, ano ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa atin? Unang-una, hindi ka lang napuspos ng kanyang biyaya at katotohanan. Sabi ito, number 1, the grace of God makes us to do and to follow His words. Sa wikang Tagalog, ang biyaya ng Diyos, dapat ito ay nagtutulak sa atin na gawin ang salita ng Diyos. Amen? At sundin natin ang kanyang mga salita. Hindi pwedeng tumanggap ka ng biyaya ng Diyos pero hindi na ipapakita sa ating buhay. Amen? Kung ikaw ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, ng kapuspusan ng kanyang biyaya, it must be seen in our lives. Amen? It must be heard how we talk. Mga kapatid, it must be seen in our actions. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat ito'y makita sa atin, mga kapatid.
Hindi pwedeng, anak ako ng Diyos, nakaupo ka na lang, wala kang ginagawa. Hindi pwedeng ako ay tinubos ang kanyang banal na dugo, tumanggap ng kapuspusan ng biyaya ng Diyos, pero hindi ka man lang nalalasahan. Hindi man lang nararamdaman ng tao kung ikaw ngay tunay na Kristiyano. Amen? It is wrong to say, I am full of grace and truth, but we do not do His words. And even mga kapatid, it is redundant to say, mga kapatid, it is awkward to say that you are full of grace and then you do not follow His words. Mga kapatid, ang salita ng Diyos dapat ginagawa natin at sinusunod po natin sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Maling makita o mali na sabihin natin Kristiyano ka pero hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Maling sabihin mong mananampalataya ka pero wala ka namang ginagawa, hindi makita sa atin ang kabanalan. Mga kapatid, tayo po ay nasa mundong makasalanan. Ang mundo po ay hindi po pabuti ng pabuti. Gaya ng ating mga nababalitaan. Kahit pong paggawa ng krimen, hindi po patanda, pabata ng pabata ang paggawa ng krimen. Ngayon, Pastor, ano ang pagkakaiba natin sa mundo? Ayun o, puspos ka ng biyaya ng Diyos, dapat na makita sa iyo, sa buhay mo, at dapat masunurin tayo sa kanyang mga salita. Naintindihan po mga kapatid? Ikaw ay anak ni ganito pero hindi ka sumusunod. Anong klaseng anak yun mga kapatid? Ikaw ay anak ni ganito pero hindi ka tumatalima, rumirespeto sa magulang mo. Anong klaseng anak yun? Mga kapatid, tayo po ay mga Kristiyano. No, the grace of God makes us to do, at dapat makita nga sa atin yon, and to follow His words. Dapat sinusunod natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Okay, sabi nga ng isang pastor, babalikan natin ito mamaya, ang iba, hindi naman sa hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos eh. Ang problema, ayaw lang talaga nilang sumunod. Nakuha po mga kapatid, balikan natin yan mamaya. Sabi niya sa James 1:22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Balikan natin yung talatang binasa natin kanina. 22. Sabi nito, datapwat, magi tayong tagatupad ng salita. Salita ng Pastor, salita ng Diyos ng Biblia. At huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadayang inyong mga sarili. Narinig mo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa Tagalog, anak, sundin ang inyong mga magulang, sapagkat ito ay tama sa Panginoon. Narinig mo, tama ang salita ng Diyos, tama? Pero ang problema, hindi mo naman ginagawa. Sinabi ng Panginoon, forsaking not the assembling of ourselves as the manner of some is. Ang linggo ay nilagay ng Diyos, kaya nga nasa kalendaryo, first day of the week, Sunday. Bakit yan nilagay sa ating kalendaryo na unang araw ng linggo ang linggo? Sapagkat yan ay araw ng Panginoon. Lunes hanggang Sabado, sige, mag-aral ka, magtrabaho ka, magsikap ka sa buhay, pero yung unang araw, bago ka magsimula ng Lunes hanggang Sabado, magsikap sa buhay, magtrabaho at iba pa, unahin mo muna ang Panginoon. Tandaan, Diyos muna, palagi. Bakit, Pastor? Sapagkat una tayong inibig ng ating Diyos. Bakit yan nilikhang lahat ng buong kalawakan at ang mundo, mga kapatid? At nilikha yung huli ang tao sapagkat inuna niya kung saan titira ang tao, kung anong pangangailangan ng tao, kung anong isusuot ng tao, inuna muna ng Diyos. Mga kapatid, lahat ng yan ay nilikha ng Diyos para sa tao na pinakamamahal niya. At ang taong yan, walang iba, kabilang tayo doon. Amen? Abay, kung inuna ng Diyos ang tao, lahat ng pangangailangan ng tao, mga kapatid, tama lang. Nag-i-expect ang Diyos na unahin din natin sa ating buhay. Maging tayong tagagawa ng kanyang mga salita at huwag lang tagapakinig.
Nakakalungkot minsan sa maraming Kristiyano, nakikinig ng salita ng Diyos, pero ang problema, hindi ito ginagawa. Anong tawag doon, pastor, sa Bible? Hypocrite. Ganun po yung mga pagano, yung mga high priest nung una. Alam nila ang batas, pero hindi nila ginagawa. Dumating na si Jesus, pero ayaw pa rin nilang paniwalaan. Lahat ng milagro ginawa na ni Jesus, patunay na siya isinugo ng kanyang ama. Pero mga kapatid, itong mga paring pariseyong ito, mga saserdoteng ito, ayaw tanggapin si Jesus. Lapastangan daw siya. Isipin mo yun, kababayan mo, pagkatapos magbuhay ng mga patay, magpakain ng libu-libong tao, mga kapatid, magpalakad ng pilay, magbalik mata ng bulag, at lahat, mga kapatid, ginawa na ni Jesus. Anong ginawa sa kanya? Pinaniwalaan ba siya? Hindi. Pinapako po siya sa krus. At hindi tinanggap ng mga tao. Sulsul ng mga paring saserdote. Mga kapatid, sabi ng Biblia, be doers of the word. Maging tayong tagagawa, tagatupad ng salita ng Diyos, at huwag lang tayo maging tagapakinig. Nakakalungkot, napakinggan mong salita ng Diyos sa kabila mong tenga, kanan mong tenga. Pumasok sa'yo, pero hinayaan mo lang lumabas sa kaliwa mong tenga. Nakakalungkot yun, mga kapatid. Parang wala kang natutunan. Kaya nga sabi niya, dapat maging tagatupad tayo ng kanyang salita at huwag tagapakinig lamang, sapagat, bakit, pastor? Pagkatapos yung makinig ng salita ng Diyos, hindi mo ito inunawa at hindi mo ito ginawa. Ano sabi diyan? Dinadaya mo ang iyong sarili. Akala mo okay ka? You are fooling, you are deceiving your own selves. Sabi ng Bible, malinaw, children, obey your parents in the Lord. Ang ganda na, pastor. Anak, sundin mo ang iyong magulang sa Panginoon, for this is right. Parangalan si nanay, si tatay. Sapagat ito'y utos ng Diyos na may pangako. Anong pangako, pastor? So your life will be prolonged on the earth. Hahabang yung buhay. At sabi ito, matutupad ang pangarap mo sa buhay kapag sinunod mo ang iyong mga magulang. Sa tama, may mga magulang kasing balasuwas, pasensya na. Pambira, anak, pinapasayaw ng walang saplot sa sa YouTube para makatanggap ng limpak-limpak na pera sa GCash. Anak, pinapain, sinusugo sa prostitusyon. May mga balasubas din kasing magulang. Pero sinabi nito, children, obey your parents in the Lord. Pag tama, ayon sa Biblia, ang sinasabi ng magulang mo, sumunod ka. Amen? Sumunod ka. Nakuha po, mga kapatid, sapagat walang mabuting magulang, walang mabuti. May takot sa Diyos na magulang na ipapagawin ka ng masama. Nakuha po, mga kapatid. Pag ang magulang ay magulang mabuti, papagawin ka niya ng mabuti, hindi kasamaan. Nakuha po? O sinabi ng Diyos, dobling parangal. Kung ang magulang mo ay sinusunod mo, ang pastor, sabi ng Bible, bigyan ng dobling parangal. Dobling pagsunod. Pastor lang naman yan. Mga kapatid, kami po ay mga simpleng lingkod ng Diyos. Pero sabi ng Bible, bigyan ng dobling parangal, dobling pagsunod ang pastor. Kung ang ating mamagulang sinusunod mo, abay sa lingkod ng Diyos, dobling pagsunod, dobling parangal. Bakit, pastor? Ang bang inuutos namin? Salita ng Diyos. Huwag mong pansinin, huwag kang sumunod, dinadaya mo ang iyong sarili. Hindi kami ang talo. Hindi ang magulang mo ang talo. Anak, talo ka. At tayo pong mga Kristiyano, pag hindi po tayo lumalakad sa salita ng Diyos, dinadaya natin ang ating mga sarili. Hindi ka pagpapalain. Ganun lang kasimple. 23. For if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Sa wikang Tagalog, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad,
ay katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin, pagkatapos tumingin sa salamin, umalis din kaagad. Hindi man lang chinek kung may muta siya, may kulangot siya sa ilong. Diba? Kung ang buhok niya ay parang inugaran ng ibon, hindi niya tinignan kung may laway siya rito. Basta pagharap sa salamin, okay na yan. Nakaharap na ako sa tao. Mga kapatid, ganun ang tao na ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Sabi sa verse 24, "For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was." Sa Tagalog, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nililimutan kung sino o ano siya. Para bang isang Kristyano, pagkatapos ng patawarin ni Kristo, tinubos ang kanyang banal at dalisay ng dugo, ginawang tagapagmana, mana at citizen ng langit, at hindi na mapapahamak sa impyerno, nanalamin ka sa salita ng Diyos. Pagkatapos pastor, wala lang ang pagiging Kristyano. Wala lang na ako'y tinubos ni Kristo. Wala lang ako'y niligtas siya mula sa kapamakan sa impyerno. Wala lang yung pagiging anak ng Diyos. Pagkatapos nun, balik na naman ako sa dating buhay. Laklak na naman doon, bisyo na naman dito, babae doon, babae rito, alak doon, adik dito, adik doon, sugal dito. Walang nabago. Pero sinasabi niya, tinanggap niya si Kristo. Hindi mo makita yung pagsunod. Dinadaya mo ang iyong sarili. 25. But whoso looketh in the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed. Sa wikang Tagalog. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, itong salita ng Diyos, binabasa mo, inuunawan mo sa tulong ng Panginoon at ng banal na Espiritu, naintindihan mo, sabi nito mga kapatid, kautusan ng kalayaan at natiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalay ng taong ito sa kanyang ginagawa. Nakita mo, sabi pala ng Biblia, huwag na akong maglasing. Sabi pala ng Biblia, huwag na akong magsugal. Sabi pala ng Biblia, hindi na ako dapat mambabae, manlalaki. Sabi pala ng Biblia, abay kung ako'y bakla, meron naman akong it-it, lalaki pa rin ako, dapat pala magpakalalaki ako. Kung ako'y babae, feeling ko ako'y lalaki, T-bird ako, tibo ako, ano pa man, lesbian ka or whatever, LGBTQ ka, abay sabi ng Biblia, lumakad ako bilang isang babae at bilang isang lalaki. Nakuha niyo mga kapatid, nakikinig ba o natutulog? Pakigising ng tutulog sa likod. Teka. Pinatawad na ako ni Kristo. Hindi na pala dapat ako magsugal? O dati ako matigas ang ulo sa magulang ko. Ang sabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord. Abay, dapat pala sumunod ako. Nakuha niyo mga kapatid, kung dati hindi ka nagsisimba, sabi ng Biblia, pahalagahan ang bawat pagtitipon, ang mga pananalangin, ang paglilingkod, ang mga paghayo, ang pagbibigay. Hindi na dapat ako selfish. Nakuha niyo mga kapatid? Hello? Naintindihan po ba? Sabi diyan, ito yung matinong tao. Kanina yung hindi. May muta, may kung ano-ano man. Pagkatapos ang patawarin ng Panginoon, bumalik sa dati niyang buhay. Ito yung mabuti. Tumanggap na siya sa Panginoon, nakita niya kanyang sarili. Sabi ng Bible, ayusin mo ang buhay mo. Hello, makinig. Ayusin mo ang buhay mo. Mga kapatid, ang matino ito. Ang matino, dapat ko palang lakaran ng Biblia. Ay, iwan ko na yung dati kong buhay. Nakuha niyo mga kapatid?
Dapat ko nang iiwan ang dati kong buhay. Yun yung taong matino. At sabi diyan mga kapatid, this man shall be blessed indeed. Sa wikang Tagalog, ang taong yan ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Abay, gusto mo ng pagpapala? Sino sa atin ang ayaw ng pagpapala? Lahat tayo gusto. Pero mga kapatid, salaminin natin ang ating mga sarili. At kung anong sinasabi ng Biblia, sundin natin at lakaran natin. Naintindihan po ba? O dati kang pasaway, dati kang bully. Sabi ng Bible, love your neighbors as thyself. Mahalin mong yung kapwa, gaya ng yung pag-ibig sa iyong sarili. Mananakit ka pa ba? Hello, mga kapatid. So mga kapatid, the grace of God makes us to do and to follow His words. Ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin, ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos at ng katotohanan na walang iba kundi si Kristo na tinanggap mo minsan sa buhay mo. Dapat tayo po'y lumalakad na sa kanyang mga salita at sumusunod sa mga ito. Abay, kung sumusuway ka, baka yung nakapakinig ka ng salita ng Diyos, pinakawalan mo lang sa kabila mong tenga. Or baka ikaw yung taong nanalamin, madumi ang mukha mo, hayaan mo na yan. Yung dati kong buhay, isabuhay ko pa rin. Mga kapatid, hindi po ganun. Ang tunay na Kristiyano, tunay, kasi may mga peke. Mamay, mag-invitation tayo rito, mag-salvation, gospel invitation tayo rito, mga kapatid. Baka may mga hindi talaga ligtas sa inyo. Mga kapatid, siya sa atin ating masarili, okay? Or maiwan ka rito sa mundong ito. At kawawain ka ni Satanas. Mga kapatid, ni Antikristo. Mga kapatid, biyaya ng Diyos, tutulungan kanyang sumunod sa kanyang mga salita. Amen? Sapagat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hello? Huwag sumanda ng gano'n na, antukin ka. Upo lang na maayos. Okay. Balikan natin mamaya. Sabi dito, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, tandaan yan ha. Pagkatapos mong pakinggan ang salita ng Diyos, pagkatapos mong malaman ang tama at hindi mo ito ginagawa, dinadaya mo ang iyong sarili. Sapagkat mga kapatid, ako'y naniniwala, kung ayaw niyong maniwala, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, amen? Ito po ay nagbabago ng buhay. Kung ang buhay mo ay hindi pa rin nababago, makinig ka. Baka nakapakinig ka lang, pero hindi mo siya tinanggap sa buhay mo. Nakuha niyo mga kapatid, listen, sapagkat ang salita ng Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Ako marami kong kakilala na rehab ng ilang beses. Labas-pasok sa rehabilitation center. Salapi, gastos grabe katindi. Pero mga kapatid, kung kinatugpo ni Kristo ng kanyang mga salita, nabago ang buhay. Dating kriminal, dating pusakal, dating babae na mababang lipad, lalaking mababang lipad, at iba pa mga kapatid, nung nakakilala at nakapakinig kay Kristo sa kanyang mga salita, tumanggap, na bago ang buhay. Sumunod. Amen? Iniwan ang luma niyang buhay at sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka baguhin ang salita ng Diyos, not unless ayaw mo lang talagang sumunod. Yun yun. Ang iba, hindi naman sa hindi nila naintindihan niya. Ang problema, ayaw mo lang talagang sumunod kay Kristo. Anong tawag sa'yo? Hearers ka lang, hindi ka doers of the word. Sinong pagpapalain? Yung mga tagapakinig lang? Hindi. Yung mga tumutupad at gumagawa ng salita ng Diyos. Yun yung mga kapatid, ang pagpapalain ng Diyos. Pangalawa, the grace of God makes us to serve others.
Ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos, si Jesus yun, na tinanggap mo sa buhay mo, puspos din siya ng katotohanan, ay magdudulot o magtutulak sa iyo na maglingkod din sa iba o para sa iba. Nakuha niyo mga kapatid? How I pray. Kahit dito po sa gawain ng Tagaytay, mga kapatid, kung tunay kang tumanggap kay Kristo, tutulong kang maglingkod para sa iba. Hindi lang puro pastor ang gumagawa. Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, tunay na tumanggap kay Kristo, may kusa yan. Alam niya na ang tama eh. Tama? May kusang pupunta yan. Pastor, anong pwede kong magawa? Pastor, anong pwede kong maitulong? Pastor, magbibisita po ba kayo? Baka kailangan niyo pong kasama? Mga kapatid, kung tunay mong tumanggap, kung tunay kang tumanggap kay Kristo, tunay mong tinanggap ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, magtutulak sa iyan na maglingkod din para sa iba. Pero kung wala kang pakialam, hindi ka naglilingkod, mga kapatid, umuupo ka lang dyan, kontento ka na. Yung para bang wala kang natutunan. Mag-ingat tayo, baka hearers ka lang, baka save-savean ka lang. Kasi si Kristo na parito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. At inutusan tayo ng Diyos, mga kapatid, na mahalin, pangalawang utos ng Diyos, mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hello mga kapatid, maraming Kristiyanong ganyan. Akala nila okay sila sa Panginoon. Pero hindi mo makita ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang pagkikare sa ibang tao. Hindi dahil sa manhid sila, talagang ayaw lang nilang sumunod. Nakuha niyo mga kapatid, hindi dahil wala silang alam, kundi ayaw lang talaga nilang sumunod. Nakakapagod maging pastor, sa totoo lang kala nyo. Alam nyo, number 1 sakit ng pastor, sakit sa puso. Number 1 yung sakit ng pastor, sakit sa puso. Pangalawa, diabetic. Pangatlo, maraming komplikasyon. Bagay, hindi naman nakakapagtaka, sabi ng Panginoon. Gaano man ilang ulit na sabi niya sa Israel na para bang inahing manok, lagi silang tinitipon. Pero silang mga inakay, puslit ng puslit. Marami ng ganun Kristyano eh. Pagkatapos mong turuan, ilang beses mo ng paglingkuran, ilang taon ka na naglilingkod sa kanila para pa rin walang natutunan. Hello? Baka hearers ka lang. Baka hindi ka doers. Hindi naman sa hindi nila intindihan. Ayaw mo lang talagang sumunod. Nakuha niyo mga kapatid? Sana huwag tayong ganyan. Pangatlo, the grace of God makes us to follow Jesus Christ. Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay nagtutulak sa atin na sundin ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya selfish si Kristo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga disipulo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang simbahan. Ikaw, ano bang binigay mo sa Panginoon? Kontento ka na lang ba na pupunta ka rito ng linggo ng umaga? Tapos the rest mong isang linggo, wala kang ginagawa para kay Kristo. Sa palagay mo, okay ka na.
Hindi po ganun mga kapatid. Ang normal na Kristiyano, mga kapatid, tama yun. Check. Sisimbay ng linggo. Aating pa yun ng hapon. Aating din ng prayer meeting. Tutulong niya magbisita, humayo, magbigay, magturo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nakikita ko ang aking sarili. Alam ko naman na, Lord, sino ang tatayo? Meron kayang tatayo na kasing righteous natin na maninindigan sa tama, magbabahagi ng iyong salita? Mga kapatid, I praise God, hindi ganun kadali na magiging presidente ng isang samahan. Makinig kayo mga kapatid na, kung luluubin ng Panginoon, nandiyan na tayo sa school. Mga kapatid, mga kaluluwa ng mga bata, marahil isa dyan anak mo, anak ko, pamangkin mo, pamangkin niya, apo-apo natin, kaibigan ng mga kaibigan ng ating mga anak. Makinig mga kapatid. Hello. Nakikita ko dyan, kailangan natin ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos sa mga teacher at mga estudyante. Pastor, sino makakatuwang mo? Sa palagay nyo, sino? At sa palagay nyo, kakayanin ko mag-isa? Sino makakatuwang ko, makakatulong ko? Kayo, bilang simbahan ni Kristo. Amen tayo. Kailangan natin ng tagapagturo dyan. At panalangin nyo mga kapatid, mas lalaki to na kung luluubin ng Panginoon, kung luluubin niya, na mas pumeso pa tayo sa mas mataas. Kung hindi ko gagawin ito mga kapatid, sa akin kung hindi ko gagawin ang kalooban ng Diyos, sa akin lang. Guilty ako eh. Kunin niya na lang ako, wala akong gagawin sa mundong ito, kung hindi ko magiging pagkapala sa maraming tao, kunin na lang ako ng Panginoon. Pero Lord, gusto ko mayroon akong magawa sa iyo. Amen? Patuloy ako mag-abot ng kaluluwa, mga kabataan, adults para kay Kristo. Turuan sila, madala sila sa Panginoon. Ang pangarap ko mga kapatid ng ating simbahan, ang bawat isa ay matuto. Sino magiging katuwang ng pastor? Sa palagay niyo, sino? Tayo. Tayong lahat. Kayo mga bata, hinahanda. Sa kapwa nyo kabataan, maglingkod kayo. Pero tayo mga medyo may edad na ng konti, o may edad na, maglaan tayo ng panahon. Kailangan natin ng mga teachers. Diba sabi ng Bible, napakalawak ng anihin, pero kukunting at mga ani. Ano sabi ng Panginoon? Manalangin kayo sa Ama na magsugo siya ng maraming manggagawa. Diba sa isa sa panalangin natin, ipag-pray natin, diba, na manalangin, na tayo manalangin, ang Diyos magdala ng mga manggagawa, makakatuwang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Pastor, sino yun, Pastor? Ikaw. Ikaw. Tayo. Nakuha niyo mga kapatid, the grace of God makes us to follow Jesus Christ. Kung si Kristo binigay niya ang kanyang buhay para sa atin mga kapatid, abay tularan natin si Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Follow me as I follow Christ. Sundan niyo ako, sundin niyo ako, gaya ng aking pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, hindi dahil sa hindi nila naintindihan, kundi ayaw lang talaga nilang sumunod. Ang tanong ko mga kapatid, ikaw gagaya ka ba sa kanila na ayaw sumunod sa Panginoon? May pagpapala ba dyan, Pastor? Wala. Ang pagpapalain, yung mga sumusunod sa kanyang mga salita. Amen? Okay, pang-apat. Hanggang 5 lang naman to. Pang-apat. Isang oras. The grace of God makes us to be an examples and a blessing to others. Mahaba to eh. Hindi ko pa nga nalagyan ng ibang mga talata to eh. Sabi diyan, ang biyaya ng Diyos
ay nagdadala sa atin para na Pastor, maging magandang halimbawa sa iba at maging pagpapala sa kanila. Sa kapwa mo kabataan, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, maging kang huwaran sa eskwelahan. Hello? Ng kabanalan, ng pagsunod, ng pagiging masipag sa eskwelahan. Hindi isang araw dumating ang magulang mo, naku, yung anak nyo, Nay, Mami, pasensya na, Daddy, nuknukan ng tamad ang anak mo. Kristyano yan, ha? Nasa likod si Pastor. Kayo po ba ang pastor nito, ang batang to? Naku, Pastor, pinagalitan ko kanina, bakit? Ubod ng tamad sa klase. Nakakahiya. Sana, umiwas na ako ng daan, eh. O, diba? Tandaan to, nanay, tatay, adults, niligtas ka ni Kristo, makinig, para maging magandang halimbawa at para maging pagpapala sa ibang tao. Sa kapitbahay natin, tayong mga tatay, nanay, maganda ba tayong halimbawa sa ating mga kapitbahay? Makinig po, tatay, nanay. Nakikita ba sa atin ang kabanalan na nakay Kristo? Kayo mga kabataan, okay, dumadala kayo rito. Salamat. Praise the Lord. Amen. Good for you. Pero ang tanong, sa loob ng eskwelahan, kung nasaan kayo man, sa inyong mga kalaro, makinig, nakikita ba sa inyo na kayo'y magandang halimbawa sa kanila? Kayo ba ay pagpapala sa kapwa niyo mga kabataan? O, tanungin natin ang ating mga sarili. Sabi mo, tumanggap ka ng kapuspusan ng biyaya ni Kristo. Tumanggap ka ng katotohanan ni Kristo. Mga kapatid, magiging magandang halimbawa sa kanila, tayo sa kanila, at maging tayong pagpapala sa kanila. Yung pag nakita ka, alam mo yung kapitbahay namin, hindi ko makakalimutan, napakabait. Napakamaalalahan yung kapitbahay kong yan. Alam mo yung kapitbahay namin, malinis yan sa kapaligiran. Kristyano ka eh. Ano yung kapitbahay namin yan, walang bisyo yan. Ilang beses ko nang niyaya yung minom na alak, ganito, ganyan. Kahit anong yaya ko, ayaw talaga. Alam mo, nakakatuwa yung pamilya yan. Linggo-linggo, umaalis sila, walang tao sa bahay nila. Saan sila napunta? Papunta rin sila ng church, sama-sama sila. Hindi mo magandang halimbawa yun? Hello? Alam mo, nakakatuwa yung estudyanteng yan. Sa klase, napakasipag, magalang, mabait. Pinagkakasundo niya yung mga kaklase niya nag-away. Masiyahin yung batang yan. Alam mo, nakakatawa, laging nasa honor list yan. Mga kapatid, sino po yung nanood ng Punot Dulo kahapon? Yung mga gumanap doon, kala nyo mga nakulilat sa klase yung mga yun? Hindi. Mga nagna-number 1 yun sa klase. Summa cum laude, magna cum laude, pero meron silang panahon, mga kapatid, para sa simbahan na maglingkod kay Kristo. Yun yung biyaya ng Diyos nakikita. Matalino ka nga. Pagdating sa Panginoon, wala ka namang time maglingkod. Marami kang alam na activity sa labas. Number 1 ka, marami kang award na natatanggap. Hanggang mundo lang. Pero pagdating kay Kristo, wala ka nagagawa. May talent ka sa pagano ng bulaka, pag-aayos. Nagagamit mo sa labas. Sa simbahan, nagagamit mo ba para kay Kristo? Magaling kang tumula sa labas, marami kang award, marami kang natatanggap na kung ano-anong citations. Bakit hindi ka gumawa ng tula para kay Kristo? Hello mga kapatid. Marami tayong alam sa bagay-bagay sa mundo, pero ang tanong, nagagamit mo ba yung talentong yan, yung biyaya na binigay sa yung Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, kapurihan? Mga kapatid, hindi dahil sa hindi nila naintindihan, kundi ayaw mo lang talagang sumunod.
Naintindihan niyo mga kapatid? Panghuling-huli, the grace of God makes us to glorify our Father in heaven. The grace of God make us glorify our Father in heaven. Sabi dito sa Matthew, basahin ko po ito sa inyo. Matthew. Ayan dito. Sabi sa verse 13, sabi dito, no, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Sabi sa wikang Tagalog, kayo ang asin ng sanlibutan. Subalit kung ang asin ay mawala ng lasa, ano bang gamit ng asin? Number 1, magbigay ng lasa. Kumain ka na ba ng burger na walang asin? Basta ito. Ayoko niyan. Sarap sana yun. May patty, may nakadila pang cheese, nakaganon yung cheese, nakaganon yung cheese. May lettuce pa, may kamatis. Sarap mo, pastor. Tapos champ, yung Jollibee, 2 palaman. Nagtrabaho ko sa Jollibee for ilang years. Pangarap ko makakain yung champ. Pero until na hindi pa ako nakakain. Yung 2 patty, umahal kasi. Working student ako nun. Sabi ko, kulang pa yung isang araw kung saan kung kakain ako ng isang huyaan ko lang yun. Mga kapatid, ang trabaho ng asin number 1, magbigay lasa. Amen? Amen. Sabi ito, kung asin ay wala ng lasa, tapon mo na lang yan. Tatabahan na lang sa halaman, o kaya tapak-tapakan na lang ng mga tao sa daan. Pangalawa, sabi ito, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Kaya ilaw ng sanlibutan. Anong trabaho ng ilaw? Number 1, magbigay ng liwanag. Pero anong gagawin mo sa bumbilya? Pambirang, ayaw pa rin magpampastor eh. Lahat ginawa mo na ang gagawin mo sa bumbilya na ayaw umilaw. Itatapon mo na. Tama? Wala nang silbi. Mga kapatid, sabi ito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na tatayo sa ibabaw ng mundo ay hindi matatago. Bakit? Nagbibigay kaliwanag eh. Mga kapatid, sabi ito sa panglima, ang biyaya ng Diyos ay nagtutulak sa atin, mga kapatid, na tayo ay magbigay ng luwalhati sa Ama. Pag nakita ng tao, di ba tumikim ka ng burger, yung asin niya matapang. Yung asin niya tama lang. O yung isa niya matabang. Ito namang isa, sarap ng lasa niya. Tamang-tamang timpla. Di ba natutuwa ka? Sino nagluto nito? Si Sister Tess siya, masarap magluto yan. Thank you, Sister Tess, ha? Di ba nakakataba ng puso? Nakuha niyo mga kapatid? Alam mo, sabi ng Bible, tayo ay asin ng sanlibutan at liwanag ng sanlibutan. Para ano, pastor? Magbigay alat, magbigay ng liwanag sa mundo. Amen? Upang ano, pastor? Maluwalhati ang ating Ama na nasa langit. Nakuha niyo mga kapatid? Naintindihan po ba? Hindi dahil hindi nila naintindihan, kundi ayaw lang talaga nilang sumunod. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit, manalangin tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umaga pong ito, siya sa atin niyo pong puso't isipan ng bawat isa. Siya sa atin niyo po kung sino po ang mga tunay talagang tumanggap ng kapuspusan ng iyong biyaya at ng kapuspusan ng katotohanan. Ng kapuspusan mo, O Jesus. Siya sa atin po namin ang aming mga sarili. Lord, hindi dahil hindi namin naintindihan o hindi namin nalaman, kundi marami lang talaga
ayaw sumunod sa iyo. Panginoon, kayo pong kumatagpo sa puso't isipan ng bawat isa. Habang nakayupo at nakapikit ang bawat isa. Habang nakayupo at nakapikit ang bawat isa. Mga kapatid, nilagay tayo ng Diyos sa mundong ito para maging pagkapala sa maraming tao. Ang tanong ko, naintindihan mo ba kung bakit ka naging Kristiyano? Naintindihan mo ba, malinaw ba sa'yo kung bakit ka niligtas ni Kristo? Naintindihan mo ba ang pagiging asin at liwanag sa mundong ito? Kung naintindihan mo, sabi ng Bible, huwag ka lang maging tagapakinig. Sumunod ka. Makita yun sa buhay mo. Habang nakayuko at nakapit ang bawat isa, mga kapatid, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, sa saliw ng awit na ito, sa saliw, mga kapatid, ng tugtog na ito, lumapit ka sa Panginoon at kausapin natin siya. Maaari kayong lumapit sa unahan, maaaring dyan sa upuan nyo, kausapin natin ang Panginoon. Maaari kang lumuhod, kausapin mo siya. Kung nakita mo yung sarili, intindihan ko naman. Matagal ko nang narinig to. Pero ang tanong, sinusunod ba natin? Ginagawa ba natin? Kausapin kayo ng Panginoon. Tayong lahat ay pumikit at yumuko.